Uri ng pangalan, pantangi at pambalana. Para sa pagbabalik-aral, tukuyin ang pangalan sa sumusunod na mga salita. Ang bansa ba ay halimbawa ng pangalan, check or X? Check dahil ito ay pangalan ng lugar. Ang salita bang masigla, pangalan o hindi? X dahil hindi ito isang pangalan. Sunod ay aklat. Check, pangalan ng bagay. Mataas. X, Lisa. Check dahil ito ay pangalan ng tao. Damit. Check dahil ito ay pangalan ng bagay. Bata. Check, pangalan ng tao. Mabango. X, Ana. Check, buhol. Check, kotse. Check, mahusay. X, Pasko. Check, pista. Check, guro. Check, madami. X, pusa. Check, at kuneho. Check, magaling mga bata. Ano naman ang napansin ninyo sa mga halimbawa ng pangalan na sa ating unang gawain? Lisa, Ana, Bohol, at Pasko. Ano ang napansin mo? Mayroon tayong dalawang uri ng pangalan. Una ay ang pangalang pantangi. Ito ang ngalang tumutukoy sa tiyak o partikular na pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. At ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang mga halimbawa nito ay Feli, Cavite, Mongol, Araw ng mga Puso. Kung mapapansin ninyo sa ating mga halimbawa, lahat ay nagsisimula sa malaking titik dahil partikular o tiyak na pangalan ang ating ginawang halimbawa. Ang halimbawang una ay Feli. Ito ay tiyak na pangalan ng isang babae. Cavite. Ito ay tiyak na pangalan ng isang lugar. Mongol. Ito ay tiyak na pangalan ng isang bagay, ng lapis. At Araw ng mga Puso. Ito ay tiyak na ngalan ng isang pangyayari. Pangalawa ay ang pangalang pambalana. Ito ay tawag sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ito naman ay nagsisimula sa maliit na titik. Mga halimbawa, guro, lapis, pusa, lungsod, at paligsahan. Kung mapapansin ninyo, ang pangalang pambalana, lahat ay nagsisimula sa maliliit na titik dahil ito ay halimbawa ng mga pangkalahatang pangalan. Para maunawaan natin ang ating aralin, subukan natin ang unang gawain. Piliin ang angkop na pangalan sa pagsasalaysay ng mga sumusunod. Unang bilang, si Blank ay maagang nagluto ng hapunan. A. Bantay, B. Nanay, C. Guro. Ang sagot ay letter B. Nanay. Si Nanay ay maagang nagluto ng hapunan. Pangalawa, ang mga blank sa himpapawid ay masayang naglalaro. A. Ibon, B. Saranggola, D. Tao. Ang tamang sagot ay A. Ibon. Ang mga ibon sa himpapawid ay masayang naglalaro.
Pangatlo, ang blank ay may dalawang gulong. A. Sapatos, B. Bisikleta, C. Kotse. Ang sagot ay B. Bisikleta. Ang bisikleta ay may dalawang gulong. Pang-apat, ang blank ay magandang pasyalan. A. Luneta Park, B. Paaralan, C. Ilog. Ang sagot ay A. Luneta Park. Ang Luneta Park ay magandang pasyalan. Pang-pito, ang mga blank ay masisipag magturo. A. Puno, B. Tao, C. Guro. Ang sagot ay C. Guro. Ang mga guro ay masisipag magturo. Pangwalo, ang paa ng blank ay nabali. A. Upuan, B. Puno, C. Isda. Ang sagot ay A. Upuan. Ang paa ng upuan ay nabali. Pang-siyam, sa blank matatanaw ang Bulkang Taal. A. Baguio, B. Bulacan, C. Tagaytay. Ang tamang sagot ay C. Tagaytay. Sa Tagaytay matatanaw ang Bulkang Taal. Pang-sampu, ang mga blank ay manggagamot. A. Pulis, B. Karpintero, C. Doktor. Ang tamang sagot ay C. Doktor. Ang mga doktor ay manggagamot. Mahusay mga bata kung tama lahat ang inyong mga naging sagot. Para sa sunod na gawain, piliin ang pangalan sa bawat pangungusap at tukuyin kung ito ay pantangi o pambalana. Unang bilang. Ang leon ay mabangis na hayop. Alin dito ang pangalan na ginamit? Tama, leon. Ang leon ba ay pantangi o pambalana? Tama, pambalana, dahil ang leon ay hindi tiyak na pangalan ng hayop. Pangalawa, mataas lumundag ang palaka. Anong pangalan ang ginamit? Tama, palaka. Ito po ba ay isang pantangi o pambalana? Tama, ito ay pambalana dahil hindi tiyak na pangalan ang ibinigay natin. Pangatlo, ang mag-asawa ay palaging masaya. Ano ang pangalan na ginamit? Mag-asawa. Ito po ba ay pambalana o pantangi? Ang sagot ay pambalana. Kung mapapansin ninyo, madali nating nalaman na ang unang tatlong mga sagot ay puro pambalana dahil lahat sila ay nagsisimula sa maliit na titik at tumutukoy sa pangkalahatang pangalan. Pang-apat, si Binibining Joan ang aming guro. Ano ang pangalan? Tama, Binibining Joan. Ito po ba ay pantangi o pambalana? Tama, ito ay pantangi dahil ito ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng isang tao. Panglima, masarap maligo sa ilog. Ano ang pangalan? Ilog, tama. Ito po ba ay pantangi o pambalana? Ang sagot ay pambalana. Pang-anim, si Angelica ay mahusay sumayaw. Ang pangalang ginamit ay Angelica at ito ay pantangi dahil ito ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng isang tao. Pang-pito, ang Pasko ang pinakamasayang okasyon. Ang pangalang ginamit ay Pasko at ito ay pantangi. Pangwalo, nagtitinda sila ng sapatos. Ang pangalang ginamit ay
Sapatos. Pantangi o pambalana? Pambalana, tama. Pangsyam, pupunta kami ng Quezon. Ang pangalang ginamit ay Quezon at ito ay pantangi. Pangsampu, ang bango ng mga rosas. Ang pangalang ginamit ay Rosas at ito ay pantangi. Mahusay mga bata at naintindihan ninyo ang ating aralin. Ngayon naman ay umisip ng pangalan at gamitin ito sa pangungusap. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng pangalan? Tama, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, o pangyayari. Ano naman ang dalawang uri ng pangalan na ating pinag-aralan? Tama, ang dalawang uri ng pangalan ay ang pantangi at pambalana. Pantangi ang pangalan kung ito ay tiyak na pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay o pangyayari. At nagsisimula ito sa malaking titik. Samantala, ang pambalana ay pangalan na tumutukoy sa pangkalahatang pangalan ng tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Upang malaman natin kung talagang naintindihan na ang ating pinag-aralan, kumuha ng inyong kwaderno at piliin ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Para sa unang bilang, ang tawag sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay A. Pang-uri, B. Pantangi, C. Pandiwa, o letter D. Pambalana. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng pangalang tumutukoy sa ngalan ng tao maliban sa A. Guro, B. Simbahan, C. Ana, D. Bata. At pangatlo, piliin sa sumusunod ang halimbawa ng pangalang pambalana. 1. Aso, 2. Bohol, 3. Salamin, 4. Mang Jose, 5. Simbahan. Para sa pagpipilian, A. 2, B. 1 at 2, C. 1, 2 at 3, B. 1, 3 at 5. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang mga naging sagot ninyo. Mahusay mga bata! Maraming salamat, hanggang sa muli!